Robin, talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako. Pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes o 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero walang sabaw, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Bakit ma'am, hindi siya umaattend sa mga hearings po? Sino? Si Buloy ma'am. Bakit po hindi siya isa-side in contempt po? Yung ibang resource persons, pag dito marating ma'am, isa-side in contempt. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, bakit ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya siguro huminahon tayo at huwag naman natin na inaapi yung tao. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong issue ni Pastor Kibuloy. There you go. So, it's been a couple of days, no? Kung titingnan nga natin itong mga naging commentary videos ni Attorney Claire for the last couple of days. Dinidiscuss nga talaga, no? Para mas lalo nating lahat maintindihan. Bakit ba napaka-importante na nadidiscuss ito ng mga lawyers natin dito sa YouTube, no? Lalo na sa mga ka-UB at saka sa mga kabatas. Kasi for the longest time, lalo na doon sa mga talagang matagal nang nanonood sa atin. Okay? Hindi lang sa akin, but basically sa lahat po na nagdi-discuss sa mga political, nagbibigay ng commentary at reaction video sa iba't ibang pangyayari sa loob ng Senate. Hindi po ba kasi wala na tayong nakita kundi yung pagpapaligo nila ng mga contempt during their Senate hearings, Senate sessions, no? Lalo na sa mga hindi pa naman accused, wala pa namang ikinakaso, pero kinokontempt nila. Dito kasi, makikita mo yung sinasabi nating padrino system sa loob ng gobyerno. Bakit ba natin sinasabing padrino system? Okay? Una sa lahat, pwede naman pala na mag-object sila dyan sa mga contempt na yan. Okay? Sa pag-serve ng summon at kung ano-ano pa. Pwede naman pala. Pero bakit kay Pastor Kibuloy lang nila nagagawa? Bakit hindi nila nagagawa sa ibang mga resource person nila na nandyan na mismo sa loob ng Senado pero walang habas ang kanilang pagbabagsak ng contempt? Diba? So, dito, apart from that, it has to be clear rin para sa atin na ano yung mga basis ninyo. Okay? Eto guys, no, we're just talking about dito, no, based sa mga nagiging commentary ng mga mas maalam sa atin pagdating sa batas, gaya ni Atty. Libayan, which kagabi, diniscuss niya na meron na palang isinampang kaso kay Pastor Kibuloy. Dito pumapasok yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na ano ba ang purpose, bakit kailangan pang dalhin sa Senado si Pastor Kibuloy. Di ba nga, kaya lang nila ini-invite is because in aid of legislation. Mamaya papakinggan din natin yung part ng speech ni Attorney Topacio. And even before, di ba, yun naman ang sinisigaw nila. Kung talagang merong mga allege, no, may mga pag-aakusa laban kay Pastor Kibuloy, dali niyo sa korte. Kasi nga, ang Senado o ang Congress ay hindi naman po talaga korte. Di ba? Ngayon, meron ditong
Merong bagong episode lang to. Yan, kaka-upload nga lang ni attorney 1 hour ago. So, panoorin natin ito, then mag-react tayo, then ipasok natin yung ibang mga ano. Ano nga bang, ano ba, ito, establish ko na, ano ba stand ko dito sa kwento, sa issue ni Pastor Kibuloy? Para sa akin, mag-agree ako sa sinabi ni Attorney Topacio. Talagang merong mga accusations, no? Merong paglabag sa batas o karapatan itong si Pastor Kibuloy. Dalhin niyo yan sa korte. Kasi hindi naman po korte ang Senado. 'Di ba? Nag-agree rin ba ako sa inaano ni Senator Robin Padilla at ni Senator Amy? Ngayon na meron ng kaso, yes, nag-agree ako. Pero nung wala pa, yun din ang tanong ko. Ano ba ang ikasasama kung si Pastor Kibuloy pupunta? 'Di ba? Ang hindi ko siguro nagugustuhan, simulat sa poll, na kinall out yung ni Pastor Kibuloy. Number 1, bakit si Pastor Kibuloy lang ang pinoprotektahan nyo? Bakit si Pastor Kibuloy lang yung sinasabihan nyo na wag naman bastusin, wag naman. Pero yung ibang pumunta sa inyo dyan, wala kayo lahat salita. Ang nakakatawa, nagmo-motion pa kayo. Isa sa inyo na nakakasama yung mga mahiling magpa-contempt. Ang nag-agree pa. 'Di ba? Pero pagdating kay Pastor Kibuloy, hindi pwede. Hindi siya pwedeng galawin, hindi siya pwedeng insultuhin. My point is, kung pwede nyo palang ipaano yun kay Pastor, bakit hindi nyo nagawa sa iba? 'Di ba? Sana kung paano nyo pinoprotektahan ngayon si Pastor Kibuloy, sana ganun nyo rin pinoprotektahan yung ibang mga dinala nyo dyan as resource person na na-contempt, na nabastos, na namaliit, at kung ano-ano pa. Anyway, pakinggan natin si Attorney Claire. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. Naku partner Ano? Oo, so hindi lang si Senator Robin ngayon ang Halata? Hindi. Sorry naman. Yan, Halata? Kala ko halata. Ang humihiling Na? na wag nang ipa-cite in contempt si Pastor. Sabi nga rito sa balita, magtutulungan sina Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos upang i-overturn o baliktarin ang motion na i-cite in contempt at pagpapaaresto ni Senator Risa Ontiveros kay Pastor nga. Sabi ni Senator Marcos, nakausap na sila ni Padilla, ni Senator Robin. At nakasundo nga sila na lalagda para maiatras ang nasabing motion ni Senator Ontiveros at sisikapin nila na makakuha ng 8 boto para hindi maituloy ang citing contempt kay Pastor. Sinabi ko na, di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang maski ano muna. Pwera lang dun sa Committee on Women. Okay, maraming salamat. I don't know, kasi konti lang ang member pala. Iilan lang kaming member eh. There's so few eh. Yeah, there's so few of us pala. Ang late pala ng committee. She's there. Cynthia and Mark are here. Bongo is here. I'm here. Who else is here? I'm here. I don't know. 5. Ilang kami? Yeah. Padilla, 3 pa lang. Sana. Oo. Tapos sino pa? Sana, ewan. Sana, hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa pumipirma, hindi pa kami kompleto. Pero mag-e-effort kami. Posible daw rin, posibleng pipirma rin aniya sina Senator Bongo at Senator Cynthia Villar at naniniwala ang senadora na maraming dahilan
para hindi maipa-cite in contempt. Di ba naka-video mic? Alam mo, even without them saying it, I am expecting that Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, maliban kay Senator Padilla, possible din si Senator Tolentino. I'm not sure. Kasi pare-pareho sila ng political party eh. Di ba? Siyempre, susuportahan nila kung ano ang inaano ni... I mean, okay, I'm not 100% sure saying that, no? But there's a possibility that if you're in the same political party, there is, sabihin na lang natin, unity pagdating dyan sa mga ganyang bagay. So, include mo na yan si Senator Tolentino, most probably. No? But he's not that very vocal. Anyway, vocal siya in a sense, yes. If you remember, siya nga nagsasabi na, diba? But then again, when it comes to pirmahan, that we're not 100% sure. Lalo-lalo na siya isang abogado. Si Kibuloy, una, okay, ang nakabinbin itong reklamo sa Kamara at mga kaso nito sa Korte. Dagdag pa ni Senator Amy, dapat ipaubayan na lamang ito sa Korte ang mga reklamo. At huwag na sana itong apihin. Maaring baliktarin ang majority ng mga miyembro ng komite sa loob ng 7 araw. Pwedeng gawin yun. Pag siyempre, gano'n naman eh. Di ba? As a rules. As a rules. Pag majority ang nagdesisyon, pwedeng mangyari. Pabaliktad. Oo. Kung ano Yung mga order gusto, of contempt. kung ano yung gusto nilang mangyari. Pero ito nga guys, parang so far sa mga napanood ko about kay Risa Ontiveros, wala siyang clear na goal kung bakit niya pinapatawag si Pastor Kibuloy. Bakit? If she's saying nagagawa ng batas, or if this is again the reason why they're pinapasamo nila itong mga taong to as a resource person because one in aid of legislation. Ngayon, when it comes to laws na focus sa mga kababaihan, no? Wala na akong ibang maisip na pwede pang gawin when it's already covered by a lot of laws. Okay? That na pinoprotektahan ng mga kababaihan. Ano pa ang kailangan niyang gawin? 'Di ba? Ano pa kailangan niyang gawin? Diyan. Giniit pa ni samantala, giniit naman ni Senator Francis Tolentino na dapat mahingan muna ng paliwanag si Kibuloy bago ito maipa-cite in contempt. Oh, take note of that. 'Di ba? Pwede naman pala yan. Pero sa mga nakikita natin during Senate hearings nila, Senate session, ginagawa ba nila yan? 'Di ba? Ginagawa ba nila yan? Ilang beses ba natin nakita na may pinasite sila in contempt na hiningan nila ng paliwanag? Tulad na lamang ng ginawa noon sa kaso ng Farmally, no, kung saan anya at tatanungin, dapat din payagan ng Senate Committee on Women ang pagharap ni Pastor Kibuloy sa investigasyon sa pamamagitan ng virtual. Bataan Police Force. Hindi ko alam yung kanyang dahilan. Sabi ko nga, hindi ako member ng committee kaya hindi ko na natutukan yon. But then again, kung may karapatan ng Senado to enforce a measure that would allow compulsion yun eh. Compulsion yung pagdadala dito, may karapatan din yung i-compel. You've been following the consecutive hearings of Donald Trump, dating presidente na yun. Alam mo, one of the things that is very, very important sa nakikita natin ngayon is that dito, nade-demonstrate na even yung mga sinasite in contempt is meron ding karapatan, which is basically, we rarely see during sa mga Senate hearings nila, di ba? So, natututo tayo. Apart from that, we can use them as a reference na, oh,
Bakit mo kami isa-cite in contempt? Pwede naman to, tingnan mo nga si ganito. Kumbaga, meron kang inaangkoran na statement galing sa mga members na rin ng Senate. So, ganun din yung, iba kasi iba't iba yung procedure. So, kung ako yan, nahayaan kong mag-hearing in camera, tawag doon. Pumunta doon yung committee kung nasaan man siya, o doon mag-hearing. O kaya, i-allow na virtual. Nandun lang, yung committee chairman. So, that kung ano yung panganib na pinangangamba niya, mapapawi yon. Ito'y upang mapawi daw kung anumang banta ng panganib ang hinaharap ng pastor. Kasi, Wait, partner, ibig mo sabihin, break. Okay. Ibig sabihin dyan sa sinasabi ni Senator Francis Tolentino, okay siya na dapat pumunta si Pastor Quiboloy kahit virtual? Yes. Ah. Yun ang kanya. Ako rin, honestly, ako rin. Okay lang din ako sa ganyan. Okay, para na lang matapos yung mga gusto. But, here's the but. Since may kaso na nga, so mangyayari dyan, pag may itatanong si Risa Hontiveros kay Pastor Quiboloy, syempre, i-invoke ni Pastor Quiboloy ang kanyang rights to self-incrimination. Diba? So, ano magiging ending niyan? Wala. Magsasayang lang siya, of course, ng, again, what? Pangalawa, yung issue ba ni Pastor Quiboloy is national security issue? Diba? National security issue ba siya? Now, as we can see naman, marami ng mga nagsasalita laban kay Pastor Quiboloy. Sampahan niyo ng sampahan ng kaso. Sa mga korte kayo ngayon, magtagisa ng galing. Diba? When it comes to mga ebidensya nyo. Kung anong kaya nyo ipakita, kung anong kaya nyo ilabas. Di ba? Ang rito, partner. So, di kailangan na personal. Kanyang punto. So, oo. Okay. Oo. At kahapon nga, yun, hiniling, di ba? If I remember it correctly, even Attorney Topacio was okay with that. No? Na pumunta siya sa Senado at sagutin ko ano yung mga pwedeng itanong sa kanya. Although sabi niya, ni PRRD, hindi naman hindi siya pwedeng pilitin. If I'm not mistaken, based na sa statement ni PRRD. Senator Risa Hontiveros, ang pagpaparesto ng Senado kay Pastor Quiboloy matapos hindi nitong pagdalo sa investigasyon ng Senado sa kabila ng pagpapasapi na rito. Okay. No, Sa partner, okay. ibig mo ba sabihin, wait lang, nag-request na ba si Pastor Quiboloy na virtual? Meron ba siyang request for a virtual? Well, as far as Parang I'm wala. concerned, Okay. wala naman akong natatandaan. Ako rin, parang wala. Ang sinabi ng pastor, meron siyang mga banta. Oo, teka Di lang ba? Doon sa kanyang YouTube, sinasabi niya, kaya nga siya nagtatago kasi may mga banta siya sa buhay. Oh. Pwede bang i-considera yon ng Senado? Lalo tigit yung committee ni Senator Risa. Meron dito, sabi niya, Hontiveros rules out virtual appearance for Quiboloy in Senate. Oo. Tingin ko, doon sa punto na yung partner, sa punto na yon, kung ako si Senator Risa, yalaw ko. Go na. Virtual. Oo. 'Di ba? Basta nasa Pilipinas siya. Oo. 'Di ba? Kasi partner, official 'to eh. Quick question. Kayo ba naniniwala na nakalabas na si Pastor Quiboloy? Ako naniniwalang hindi. Naniniwala ako na nandito lang si Pastor Quiboloy sa Pilipinas. Diba? Not unless sabihin ni immigration na nakalabas na. Okay. As far as Pastor Quiboloy is concerned, naniniwala pa rin ako na nandito siya sa loob ng bansa. Pero pag virtual partner, kasi 'di ba? Doon sa kanyang YouTube statement, hindi siya nagpakita boses lang eh. Sino? Si pastor. Kasi meron nga siya partner, may Ay, hindi pwedeng boses lang. Oo, meron. Hindi ko naman alam kung siya yung boses na yun. Bakit pwede bang gayahin yung boses? Naman? Bakit si Willie Nepomuceno? Buka ba? Wala na yun. Hindi, oo. Kasi pero siyempre, di ba? Dapat may face niya, reveal. yung kanyang security partner, oo nga naman, baka mamaya malalaman kung nasaan siya.
mas lalong magiging delikado yung kanyang Partner. sitwasyon. Kung gusto niya talagang humarap, Oh. hindi naman malalaman kung nasaan siya. Oo, yun lang naman ang gusto nilang Diba? partner makausap, maitanong, Mm. 'di ba? Sa pastor kung totoo ba yung mga Mm. aligasyon. Mm. Oh. So yun yung tanong din. Ang tanong dyan, since meron na ngang kinaso sa kanya kay Pastor Kibuloy, ang Senate po ba ay tamang venue pa para tanungin si Pastor Kibuloy tungkol sa mga ikinaso sa kanya? 'Di ba? Kasi hindi na rin naman nasasagutin niya ni Pastor Kibuloy. Kasi whatever he says, pwede namang gamitin din against him. 'Di ba? So, kailangan ba talagang ipakita pa yung mukha? Sa akin, partner. Oo naman, partner. Oo. You have to. Sa korte, gano'n ba? Oo. Hindi ba kinokonsidera na boses, audio Oo. lang? Hindi. Oo. On cam kami. On cam talaga. Oo. Even the accused. Oo, mas lalo. Oo. Mas lalo yun. Oo. So sa akin, partner, kung i-request ni Pastor Kibuloy na mag virtual appearance, okay lang. Bakit? Oo. Kasi yung ibang witnesses naman ni Senator Riza, virtual din eh. Yung iba katulad nung si Ma'am Reynita. Mm-mm. Pero yon? Kumbaga live yon. Oo. Kumbaga virtual yon on time Oo. nasa Singapore. Okay. Tapos yung isa, yung dating ex-director, di ko alam kung anong bansa siya pero virtual din. Virtual din. Di ba? So, kung inalaw mo sa ibang witness mo mag-virtual, edi okay lang i-allow mo si Pastor Kibuloy na mag-virtual. Mm-mm. Di ba? Okay, sa akin, okay yung sinabi ni Senator Francis. Tolentino, umapir siya kahit virtual. Pero kasi partner, ang sa akin, kung napanood mo yung press ko ni Senator Amy, halatang-halata mo naman kasi, partner, natututulan talaga niya. Mm-mm. Parang si Senator Robin. Okay. Ang katwiran kasi na nadinig ko kay Senator Amy, Oo. dapat daw may due process. So kahit ako'y miyembro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Or yung reklamo, tapos may court case na daw. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung insight niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? Okay, question. Ano ba dapat? Ano ba ang mas proper? 'Di ba? Yun Ano yung mas proper? Humarap si Pastor Kibuloy sa Senate o humarap si Pastor Kibuloy sa korte? Siyempre para sa akin, bilang ako yung nag-aaral ng batas, siyempre dapat na sa sa mga korte. Kasi mas may jurisdiction sila na i-try at i-hear yung kaso ni Pastor Kibuloy. Plus sila yung proper authority for that. Diba? Okay guys, punta naman tayo dito sa statement ni Attorney De Pasio. Let's listen to him. Pinatatawag si pastor sa Senado dahil meron daw nagbibintang sa kanya ng ganito, ganoon. Sinabi na po ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, Neri versus Senate, Ermita at Senate versus Ermita, Balag versus Senate, at ang pinakabago po last year lamang, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na ang nag-argue po sa Supreme Court na abogado para sa petitioner, yung mga nanalo ay
malakas daw ang sex appeal. Yeah, si Attorney Topacio yung lawyer nila dyan. Sabi ko kay Attorney Topacio, baka gusto mong tumakbo. Magsabi ka lang. Sabi na ng Korte Suprema, ang Senado ay hindi hukuman na tarungan! Diyos at bayan! 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 Sa Diyos at bayan, kayo po at si Pastor ang may ikikwento po muna ako sa inyo bago tayo pumunta sa tagal ng nakatayo. Auditorium ng St. Luke's. Bintang sa kanya ng ganito, ganoon. Sinabi na po ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, Neri versus Senate, Ermita at Senate versus Ermita, Balag versus Senate, at ang pinakabago po last year lamang, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na ang nag-argue po sa Supreme Court na abogado para sa petitioner, yung mga nanalo ay malakas daw ang sex appeal. Sabi na ng Korte Suprema, ang Senado ay hindi hukuman. Tama! Ang Senado ay hindi kapulisan. Ang Senado ay hindi NBI. Ang Senado ay hindi piskalya. Bakit? Doon gustong litisin ni Risa Ontiveros. Bakit? Risa! 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 Kinagagalitan na nga sila ng Korte Suprema kung mababasa niyo yung mga desisyon kung bakit nagpupumilit ang Senado, lalo na si Risa Ontiveros, na maging hukuman. At bakit? Bakit? Yung mga testigo roon ay nakatakip ng muka. Hiyang-hiya kasi sila sa kanilang pagbubuka. Ingan kasi.
magre-recycle. Pero pag nire-recycle mo, yung mga testigo, hindi po maganda yon. Recycle mo yung, alam nyo, maganda sana sa kalikasan yung magre-recycle. Pero pag nire-recycle mo, yung mga testigo, hindi po maganda yon. Recycle! 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 Sinungaling! Sinungaling! Okay, speaking of that, so last night nga, na-discuss din ni Atty. Libayan itong tungkol sa charges against kay Pastor Kibuloy, no? Which gaya nga ng sinabi ni Atty. Libayan, na-post na po ito sa Department of Justice Right, yan. na website. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, mismo sa doj.gov.ph tayo kukuha ng ating balita tungkol sa nangyaring kasuhan kay Pastor Kibuloy for sexual abuse and human trafficking. Okay, mga kabatas natin, tignan natin kung hanggang saan yung impormasyon ni Danay-Vulge nila. Okay? Ito kasi mga kabatas natin, this is from the Department of Justice website, official website, doj.gov.ph. Okay? So doon sa mga nagsasabi na parang, well, alam mo naman, puro daldal lang naman yung mga yan. Sub-judice. I know my limits. No? It's the people who actually, well, I will not go there muna. Okay, I'll reserve that. Pero ito, title na, DOJ overturns Office of the City Prosecutor Davao Resolution. Ano bang nangyari dito? Para sa mga tao na gustong maintindihan ito, mga kabatas natin, nag-file yung mga biktima di umano ni Pastor Kibuloy et al. Ng kasong sexual abuse at human trafficking sa Office of the City Prosecutor sa Davao. Anong nangyari? Na-dismiss. Kahit hindi mo nakikita. Ngayon, kaya sinabing DOJ overturns kasi nga inapila ito through a petition for review sa Department of Justice. Tapos eventually, sinabi ni Rimulya, may probable cause. Pasok yung kaso na yan. So, sagutin na natin yung mga tanong immediately. Sisipot na kaya dyan si Kibuloy? When the case is in court already, he has to. Otherwise, he will... Yes, I agree with that. Ako para sa akin guys, kung isusuma total natin itong pinag-uusapan natin, since meron na pong ikakaso or ikinaso kay Pastor Kibuloy, I'd rather have him be called and appear sa mga korte. Diba? Ano ba mangyayari sa kanya sa loob ng Senado? Public trial or trial by publicity? Lahat po tayo na hindi pa maalam masyado pagdating sa mga procedural, pati sa mga batas, both sa karapatan at yung mga nabaviolate na batas. Nagkakaroon po tayo ng sarili-sarili nating interpretation. Magkakaroon din po tayo ng sarili-sarili nating opinion over sa mga controversies at issues. Pero pagdating na sa korte, there are people, okay, na aral, na naiintindihan, na may pinagbabasihan. How did they came up with that decision at kung ano-ano pa. Yung mga ganitong bagay, I'd rather leave it to the courts. Kaysa naman, magkaroon siya ng pseudo hearing sa loob ng Senado. Again, the very reason kung bakit nga tayo pinapatawag sa mga Senate hearing is because in aid of legislation. It could be because of our experiences. It could be because of our expertise na makakatulong para sa kanila kung bakit sila magbabalangkas ng mga batas. Hindi ba? Sa totoo lang, napakarami po nating batas na useless. Kasi gawa tayo ng gawa ng batas, no? Ang legislature natin, gawa ng batas, hindi naman properly implemented, na andyan, pero halos walang use.
One very good example, SIM registration. Naging batas ang SIM registration. At ano nangyayari? Mas marami pang naging scammer. Mas marami pang nakakatanggap, no, ng mga scam texts. Not to mention na meron tayong national privacy, meron pa tayong data privacy, NPC pa lang nagre-regulate na. Meron tayong Data Privacy Act. Nasusunod ba? May nakakasuhan ba? Gaano ba karaming tao ang nakakasuhan with the Data Privacy Act? Tapos ngayon, there are people who's using our judiciary, who's using the laws, who's using people, 'di ba, to harass other people as well. Kaya natanungin ko, ngayon na may kaso, dapat pa ba pumunta si Pastor Quiboloy sa loob ng Senado? Ano sasagutin niya ron? Kung sasabihin lang niya paulit-ulit sa mga magtatanong sa kanya, I invoke my right to self-incrimination. Anong resources ang nauubos natin? Hindi ko inaano si Pastor Quiboloy dito, ha. Hindi ko siya kinakampihan. Hindi ko gusto yung padrino system na nangyayari. At lalong-lalong mas nakakamulat ng mata na marami palang pwede. And yet, bakit hindi ginagawa sa ibang resource person? 'Di ba? Anong meron kay Pastor Quiboloy na grabe nilang pinoprotektahan? Dahil ba siya ang head ng isang religious group? Kaya ganyan na lang? Tapos yung ibang mga hindi naman head ng religious group, kung paliguan nyo ng in contempt nyo, ganun-ganun na lang. You can see how impartial some people are. Diba? And you can also see how partial they are. Kaya tuloy hindi natin maaalis sa ibang tao, why do they have this thinking na ang hustisya ay para lang sa mayayaman. Kasi kung may mga mayayaman, makapangyarihan, may pera, kayang ipapit ang iba. Alam niyo ba, isa sa bagay na natutunan ko habang nag-aaral ako, ang mga abogado daw dapat impartial. Diba? Walang kinakatigan. Kaya nga sila nandyan eh. Kaya nga si Lady Justice nakapiring eh. Pero sa mga nawi-witness natin, parang hindi ganun ang nangyayari. Diba? Ulitin ko, I am for the justice. Kung meron man at totoo man na merong mga taong na-violate niya Pastor Quiboloy, harapin niya yan sa mga korte. Hindi po sa Senado. Ang Senado po kasi ngayon, simulang pumasok ang 19th Congress, ang mga tao dyan, natatrial by publicity na. We all deserve public trial, but not trial by publicity. Diba? Hayaan po natin ang mga korte ang mag-ano dyan. Yan din naman ang naging hamon ng mga abogado ni Pastor Quiboloy. Dali niyo sa korte at doon kayo maglaban-laban. Magharapan kayo ng mga ebidensya, mag-ano kayo. Kasi guys, if sabihin na lang natin, didiin tayo sa trial by publicity. Ano na lang, di ba ayaw nga na, one of the biggest reason kung bakit hindi natin gusto yung mga ginagawa ni Raffy Tulfo because he's very much used into trial by publicity. And we hate that. Pero ngayon, yun din yung ginagawa natin. Diba? Let the courts handle this. Hindi ko na nakikita yung relevance ng Senado para panghimasukan na nila to. Diba? Especially that Hontiveros, meron na po siyang, sabihin na lang natin, meron na po siyang history when it comes to all this shebang. Diba? Sa mga previous niyang mga naging cases from the previous Congress.
Anyway, alam ko magkakaiba tayo ng opinion, pero yun lang naman din ang akin. Let the court handle the case of Pastor Kibuloy.